For today's video, magsisingit naman tayo ng ating kitchen sink cabinet. Ayan. Ito para sa bahay lang naman to, kaya siningit ko naman na. Kung mapansin nyo nga rito, plywood na nga lang nilagay ko dito instead ng cladding kasi konti na lang yung cladding na natira natin sa huling project natin, kaya sinamahan ko na lang siya ng plywood dito sa siding niya na paglalagyan ng mga drawer guys. Bali 4 na pinto saka 3 drawer yung gagawin ko dito. Yan, nilagyan ko nga na siya ng motor tornilyo. Yan, tulad nga ng mga dating nakagawian ko, sinusukat ko muna lahat ng drawer niya bago tayo mag-finish. Yan, o bago tayo magpintura. Yan, para wala tayong maging problema sa ating drawer. Well, ito ang pinakamaselang sa lahat kasi dyan, ito ang ating drawer. Yan, kasi lalo yung paglalagay natin ng drawer piece, kailangan talaga lapat na lapat siya, tsaka same size yung gap niya. Kaya ginagawa ko yan, ina-actual ko muna yung drawer bago ko maglagay ng drawer face para sigurado tayo na maganda yung linya o yung gaps ng ating face, drawer face. Yan, lagyan ko lang ng glue, natapatan ko lang ng guhit kung saan tatama yung ating nailer. Yan. Kaya malaki talagang bagay sa akin yung nailer na yan, lalo sa pagkakapit ng ating drawer face. Yan. Tatakan ko lang siya ng 2 piraso, tapos nahugot ko na siya na hindi na siya gagalaw. Mag-screw ko ng 2 black screw dun sa pinaka loob ng ating drawer face. Ang gamit ko nga pala dyan ng black screw is 1 1/4 na black screw. Yan. Tapos at the same time, lalagyan ko pa siya ng pako dito sa harapan na 2 inches na finishing para mas lalo talaga matibay yung ating drawer face, so hindi siya talagang matatanggal. Yan. Ayos na siya. At dito nga, ayan, nilagay ko na ito yung mga tanda niya na andyan natin ilalagay yung ating drawer guide. Ayan, dyan sa mga butas na yan. Yan, hindi na natin tatakpan yan, mamasil yan. Kaya yan, dyan. Yan, pagka binalik na natin siya, napinis na natin, dyan ko na siya ibabakat. Ayan, mapapansin nyo, ayan, may tanda na siya. Yan, ganoon din sa ating drawer. Ayan, tatandaan ko na lang dyan kung pang ilan na drawer siya, kung 1, 2, 3, baba, gitna, tsaka taas, gano'n. Yan, ganyan ako gumawa ng drawer para sigurado tayo sa magandang gap niya at hindi na tayo mahirapan sa pag-align. Yan. Tapos nyo, yan, medyo narating tayo dito na tama ng pinaka drawer niya, drawer slide. Yan, yung mga butas na yan. Hindi ko na nalalagyan ng masilya yan. Yung mga masilya ko na dyan, mga aging. Yan, ito na nga yung kanyang final, or ito na yung ating final coat ng ating drawer, tsaka yung mga pinto. Yan, yung 3 drawer tsaka 4 na pinto. Yan, ito yung kanyang frame. Yan, yan, kulang lang ng cladding yan. Pininis ko muna siya bago ko siya lagyan ng cladding. Ito nga sinasabi ko, ito yung mga retaso natin sa last project natin. Bali pagkakasayin ko na nga lang itong retaso na to. Ayan, kaya kung papasin nyo nga rito, retaso talaga to dahil hindi na to kasya. Gagawa ko na lang siya ng paraan para kumasya to. Yan, 3 piraso lang naman to, o 3 panel lang naman lalagyan ko rito. Kaya pagkakasayin natin yan. Kaya papasin nyo, kaya napos nga dyan niya, kaya pagdudugtong-dugtongin ko na, papasin nyo, ayan, may butas pa siya. Kaya hanap ako na iba pang mga pwedeng idugtong dyan na retaso. Ayan, ganun nga lang gagawin ko dyan. Ayan, ganyan lang guys. Ayan, pagdudugtongin ko na lang siya dyan. Ayan, matibay na rin naman yan pagka na-ravens. At ito na nga yung ating pinaka-final na ikabit na natin sa ating munting bahay. 4 na pinto, 3 drawers. Ayan, ito na yung kanyang final finish. Ayan, kung kapasin nyo, ayan, nilagyan ko din siya ng lining gold na nabili ko sa online. Ayan, para maganda siyang tignan. Although may groove din siya dyan. Ayan, tapos may gold lining siya. Representable siyang tingnan. Ayan, ito lang guys, and thanks for watching.